Good afternoon, good evening, and good morning. Sa mga sulok tayo ng mundo, no? Continuation ito sa yung sinasabing disbanded of Security of Inday Sara na kung saan ay matagal na ito, February 10 pa, no? Ngayon lang nagiging controversial. Base sa lumabas na dokumento, yung General Orders, 196 ba yun? Na mali lang siguro ang pagka-interpret ng mga mystery media at saka ng vloggers. Mali. At saka ng iba. Iba yung disbanded, parang mabigat pakinggan, disbanded. Tapos yung isa is disbanded, deactivated. Mayroon pa another term doon, kumbaga kinancel. Kinancel lang general orders for the purpose of reorganizing ng security ng buong, not only for the vice president but for the all political officers or political members like senators in Congress. Pwede sila kasi mag-request sa military for the purpose of security. So deactivated pa lang, deactivate yung kay Inday Sara, which is mayroon pa rin na security. Ang hindi ko lang siguro gusto doon, kung dineactivate tapos sila ang maglalagay ng tao para kay Inday Sara, ay mali yun. Dapat kung anong choice ni Inday Sara, yun yung dapat ang masunod for loyalty. Loyalty. Kasi hindi natin alam, yung i-assign pala doon ay bayad. Mahirap Mahirap talaga. Mahirap magtiwala. So, tama yun na siya ang mamimili kung sino i-assign. Although February pa naman na deactivate yung Inday Sara Security Group. Pero mayroon pa naman na-reorganize Wala naman siguro pinagkaiba doon. Actually, yung grupo na yon, yung commander doon, naging kasama namin ni Gerald Kita sa Mindoro na body-body ko. May junior officer si Kenel Guyong. Siya ang may hawak doon sa security group ng support group ng GHQ. Mayroon siyang commander doon. Isa ring colonel ang kanyang under, na ang hawak niya rin, specifically, unit will be assigned to the politician. So, marami yun. Nakapasyal nga ako sa kanila nung birthday nung CEO na yun. Nakalimutan ko yung CEO nun nakatin ako ng birthday celebration nila. Ang biro pa nga sa akin ni Colonel Guyong. Sir, baka mag-recruit ka dito Mahirap na ma-involve ako, mag-retired ako. So, hindi ko alam kung totoong sinabi niya, binibiro niya lang ako kasi nakikita niya ako sa group, sa vlog, at saka kilala niya rin ako. So, pinangunahan niya ako, hindi ko alam kung totoo yung sinabi niya, pabiro siya. Kasi magkabiruan kami. Naging tauhan namin ni General Kita yan. General Kita is si BG Party List. BG Party List, number 2 nominees. So, mista yun ni Supremo. So, si Ken Guyong yung in charge doon. So,
doon sa paliwanag sa akin nung while on the birthday celebration, siya ang lahat may hawak sa lahat ng security ng once military ang pinag-usapan. Siya ang in charge. Yung Colonel Goyong, yung tauhan namin dati sa Mindoro, at under niya yung unit, isang colonel na may hawak as a commander. Parang batalyon nga yun eh. Batalyon group ng security batalyon. Iba yung kasi, ito si Colonel Goyong, ito yung commander na humahawak sa lahat ng security, sa lahat ng politician na nag-request. Pero may mataas pa sa kay Goyong, yung group commander ng GHQ, which is si General. General na yung nataas niya. Susunod dyan sa General na yan, si Chief of Staff na. So yun yun. Kaya, pwede ko rin alamin naman yan kung talagang kinakailangan. Alamin ko, pwede kong alamin kasi naging tao ko. Pero kuminsan, umiilag sila sa akin. Umiilag sila sa akin. Kaya kuminsan, ayaw kong pumunta sa kampo. Kasi nga, dahil sa magandang intention ko, may mga intelligence na baka siraan si Colonel Goyong. Kaya, imbes na makumusta ko bilang isang barkada, bilang isang junior officer, hindi tuloy ako nakakapasyal because of my advocacy. May advocacy. Pero patuloy natin, kasi part 2 ito na naputol kanina, yung vlog ni ni General Macanas. Wait, nga pala, nakalimutan ko. Kasama namin ni General Macanas ito. Si General Kita, siyang boss. Tapos ang deputy, si General Macanas. Tapos ako ang operation staff officer at saka CMO officer. Then at the same time, si Colonel Goyong, siya yatang headquarter service company commander. So, kasama pa rin natin. So, ipagpatuloy ko lang yung position na information ni General Kita. So, babasahin natin para mas magandang explanation, Sandali lang, ha? Oh. Sandali lang, ha? Under the AFP General Headquarters and Headquarters Support Command, with no dedicated military security group. As such, the current setup is a more efficient and effective way to ensure the safety and security of the present and future Vice President. The AFP likewise appeal to some of our fellow Filipinos to avoid spreading false or misleading information. We enjoin our kababayans to use our communications platforms to promote unity, peace, and understanding, and not to sow discord, hatred, and division. The AFP remains fully committed to the safety and protection of the Vice President and all key officials of the government. Yan ang paliwanag. So, sino ang may kasalanan kung hindi totoong na-disband? Yung Manila Times. Doon sa balita ng Manila Times, nakakuha sila ng kopya ng General Orders number 196, dated February 10, 2025, na nakalagay sa dokumento, deactivated or disbanded na ang Vice Presidential Security and Protection Group effective February 6. So,
ano ba yung document na yon na nakuha ng Manila Times? Totoo or peke? Dapat sagutin nila ito. Kasi kung totoo, yung General Orders 196, talagang na-disband. Nilagay man doon sa kompleto yung balita ng Manila Times na yung AFP, anong tawag noon, na ilagay din sa balita. AFP, ito, AFP Security and Protection Group. Inilagay din ng Manila Times na itong AFP Security and Protection Group, ito na yung magbibigay ng protection kay BP Sara. So, ibig sabihin, yung balita ng Manila Times, tama, in consonant, parehas dito sa clarification ng AFP. Ang problema lang, kung mayroon sanang sense of transparency, inunahan sana ng AFP ang pagbalita tungkol ito para hindi mag-assume ang mga tao na pinipresecute si BP Sara. February 6 pa na disband na ang Vice Presidential Security Group at pinalata ng AFP Protection and Security Group. Di ba mas maganda ang AFP na sanang nagbalita noon pang Pebrero? And ngayon lang sila nag-clarify dahil naunahan silang na-publish ng Manila Times. So, fake news ba yung balita ng Manila Times? Kayo na ang bahala. To me, tama yung balita ng Manila Times dahil yun na nga, nakakuha sila ng General Orders number 196 na nakalagay doon, disbanded or deactivated ang BP Vice President Protection and Security Group. Although, napalitan lang ng AFP Protection. So, ang basic question dito is, nandyan pa rin ang security ni BP Sara, hindi nawala. Yung pangalan lang ng unit ang napalitan. Kaya ito, nagpapaliwanag ang AFP. So, anong masasabi nyo tungkol lang? Yan, ito, basahin ko lang ang mga comments. Sabi dito, masyado talaga nilang kinakawawa ang mga Duterte. Gusto talaga nilang mawala ang mga Duterte. Please protect and support our BP Inday Sara. "76-year-old na ako, ngayon lang ako nakaranas ng napakasamang pamamahala ng bansa natin. Iba na talaga, wala nang hulog ng pamamahala bansa natin. Kawawa ang Pilipinas." Okay, salamat mga kaibigan sa inyong magsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig at ating income ay tinutulong sa tribo. At salamat sa inyong magsubaybay. Panoorin nyo ang video na ito na kung saan namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sira. Panoorin natin yun yung ginagawa ni General Macanas para may pandugtong ako. Wala na salamat din tayo. Labi na sana tanawan anak kita. Ang balay nga ano. Oo, ang natagaan na mo Ugero. So akong tayo sa nagdisponsoran. So atong bisita ng balay. Muna niyang natagaan na Ugero ang kadako sa buslot sa ilang balay. Okay, buslot. Nabuslot daw sa kailang balay, Okay. So, doon muna sa programa ni General Macanas na nakakatulong sa mga nitibo.
tama rin yun na ginagawa niya. Nung magkasama kami sa Marinduque, kasama yung sinasabi ko na si Colonel Guyong. Si Colonel Guyong nga ang action man niya noon, no? Yung head ng security group na dinidiscuss natin ngayon, ano? Siya yung action man, siya ang tagabigay ng tao. Sabi ni Colonel Macanas, Colonel pa that time. Si Colonel Kita rin, Colonel pa rin silang dalawa noon. Mag-classmate rin yun sa General Staff Course yung si General Kita at saka si General Macanas. Si Colonel Guyong ang kanyang action man. Sabi niya, Colonel Guyong, padalan mo ako ng tao dito at mag-kwantay dito. Ang tawag nun, landscape. Magpapaganda ng mga bahay ng kung sinong mga kababayan natin, ano, tinutulungan niya. Kasi yun ang nagiging tinatawag namin CMO activities, Civil Military Operation activities, ano. So, ganun pa man, ganun ang ginagawa ko rin. Kaya patuloy ako nagbablog rin for the purpose na magkaroon ako ng income. Ito nga, itong coming ko 16,000 lang, no. Itong darating ngayon 20,000, ano. One time lang ako naka-receive ng 47,000 because of maraming nagpakulay. Kung walang pakulay, nasa kwan lang nasa 16 pataas o 20,000. So, salamat sa patuloy niyong pagsusubaybay sa Filipino Guerrilla, sa Makabayan Informative Channel, ano. Salamat sa Makabayan Informative Channel na pagpatuloy nyo at saka kasi nga Makabayan at saka Information Education Channel ito, ano. Ano yung mga information? Ang information natin yung mga nangyayari sa loob at saka labas ng bansa, lalo na ito napipintong giyera sa Taiwan at saka China. Kahit anong gagawin natin, kahit umiwas tayo ng umiwas, maaapektuhan tayo. Maaapektuhan. Unang-una, yung 250,000 natin ng mga kababayan na nandoon. So, kukunin natin yun sila. So, maapektuhan na naman ang ekonomiya at security natin ng Pilipinas. So, balik tayo ngayon doon sa usapin na Inday Sara. Balik tayo doon kay Inday Sara na usapin, ano. Tama naman yun, deactivated lang yung unit ni Inday Sara. Siguro ang ginawa ng General Headquarters ng GHQ kasi hindi man kagawin ni Colonel Guyong yun eh. Yung Colonel Guyong na tinutukoy namin, yun yung tauhan namin ni General Kita, General Macanas, action man namin noon yan, doon sa Mindoro, ano. So, hindi naman kayang gagawin ng initiate ni Colonel Guyong under his command kung without order from the higher authority, ano. Because Colonel Guyong, it's only on the supervision operation sa loob ng kampo, ano, loob ng kampo, at sa kanya rin nakatalaga ang mag-provide ng security to all politicians necessary to have security. Katulad kay Tolpo, ang laging request ni Tolpo ay Marines lagi ang kanyang ni-request kay Colonel Guyong na ma-detail sa kanya. Okay? So, dinisban yung directly na unit noong February 6, directly dinisban, deactivated, ang tawag doon deactivated sa military, yung directly na under supervision ni Colonel Quanyata, Colonel Achica, ano? Under Colonel Achica, yung secret group ng Vice President Sara Duterte, ginawa na lang normal. Pero nandiyan pa rin ang security. Hindi pa rin nawawala. Ang tanong lang doon, ang gusto natin malaman, yung bang security ni Inday Sara ay sa kanyang pagpili o ni-required? Anyway, malalaman ko naman yan. Kasi nga, andito ka-Facebook nga si Colonel Guyong, kaya nga lagi umiilag sa akin yan eh. Sabi nga namin, hindi kami mag-i-involve ng military sa mga gagawin namin na matulungan ang bansa. Kasi nga, ako nung nasa active ako,
I never involved in kudita. I never involved in kudita. Pero pabor ako sa mga kudita kung ang layunin nila anti-corruption basta walang mga personal interest, personal ambition. So, balik tayo. Balik tayo. In regards to security na Inday Sara, nung pamanyan, ang Filipino Guerrilla Forces ay nag-volunteer pero hindi naman natuloy. So ngayon, kung necessary, kailangan ng additional security ni Inday Sara, so marami naman naka-prepared. Actually, sa Mindanao, without my order, implied na sa kanila yon. Implied na sa Mindanao. Dahil yung Mindanao commander namin ng FGF, which is Attorney Bernabe, ay ninong niya si Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte, ninong niya. So, implied na sa kanya yon. Kasi implied na rin instruction ko sa kanya before that na i-secure then implied na rin sa Region 11 in Cotabato City, Davao City. Yung commander kasi sa Davao City, which is my classmate, Colonel Torno, yung sa Davao City. Then yung regional commander doon, Region 11 commander, ay si Colonel, mga general to, general, audiensya yata. May senior officer yung nandoon. May senior officers. So, no problem tayo sa security Inday Sara in regards to Mindanao. Kasi nga, solid ang Mindanao. Solid ang Mindanao. Ang Bisaya naman, same with Luzon, medyo ganun pa. So, kailangan more education pa. More, kumbaga sa komunista, need more EOM, mga panyero, mga kabaro. Kailangan pag pumasok sa Filipino Guerrilla Forces, dapat alam niyo yung EOM, agitation, organizing, and mobilization. Doon sa agitation, dapat napakagaling natin. Dapat mas magaling tayo doon sa agitation. Or para sa akin dito, disseminate education. Dapat ma-educate natin ang membro ng Filipino Guerrilla Forces. Hindi tayo sumali para lang matawag tayo ay member ng Filipino Guerrilla Forces. Dito, sa puso. Sa puso ang pagsali sa Filipino Guerrilla Forces. Dahil pag pumasok ka sa Filipino Guerrilla Forces, you serve your country, not the individual person dito sa FGF. So, yun yung ini-inculcate ko sa lahat ng miyembro ng Filipino Guerrilla Forces. Ang mahalin nyo ang bayan nyo. At mahalin nyo ang Filipino Guerrilla Forces. Hindi yung namumuno. Yung namumuno is only loyalty ka sa kanya once tama yung ginagawa niya. Na para rin sa bayan. Para sa bayan. Hindi yung sumali ka lang dahil doon ang Pinoy. Hindi natin dapat tanggapin mga ganon. Kasi nga wala sa puso ang pagsali sa FGF. We need FGF with heart, by heart ang pagsali. By heart, by heart. Kaya inuulit ko. Kaya nga ngayon, hindi pa akong ganong nagpapatawag ng meeting. Kinokondisyon ko pa yung sarili ko. Kinokondisyon ko because since 2021 or 20, nagsimula na ako nag-isip paano ako makatulong sa bansa. Although after my retirement, pumasok na sa isip ko yan kung anong magawa ko after my retirement. So ang una ko nagawa in my retirement ay sumali ako sa reservice, pero sabi ko, sayang yung aking kaalaman kung Rizal lang yung aking matutulungan. Now, gawin akong Brigade Operation Officer ng Region 4A. Sabi ko, within Region 4A, hindi. Parang ang isip ko si national. So, nag-relax ako
at nag-enjoy ako sa driving Grab at saka Uber. Doon ako nag-enjoy pero less than 2 years. Kasi nga nagkasakit ako. Na emergency hospital nga ako eh. It because of yung nga gusto kong kumita eh, no? Kasi nga nag-enjoy ako na may mga pumapasok na pera. Pero nakita ko bumagsak ang katawan ko kaya nagpahinga ako doon sa 2020 nagpahinga ako. Pumasok naman pandemic. So doon napilitan akong tumulong sa mga inaapi ng mga kababayan natin. Then pumasok nga yung problema sa PGMC, which is pinagluloko ng PGMC ang mga pensioner, ang mga veterano. Kaya umalma ako. Pero sa totoo lang, hindi naman ako involved doon. Hindi ako apektado doon sa problema. Pero bakit ako nakialam? Kasi nga hindi ko kaya na may nakikita ako pinagluloko. Kaya lumilitaw ako ngayon, nag-i-exist ako ngayon sa mundo, sa ganitong gawain. It because ayaw ko yung niluloko. Ayaw ko yung ginagago. Ayaw ko yung may nakikita akong tinatarantado like the Vice President Sara Duterte. Kaya pumanig ako kay Vice Sara Duterte or sa mga Duterte. Actually Marcos talaga ako. Marcos talaga ako. Tinulungan ko ang Marcos manalo. Pero nakita ko, mandurugas ang Marcos, nakita ko si ang tarantado doon una ay ang First Lady. Sa campaign period pa lang, tarantado na si First Lady. Pero mo yung binigyan siya ng isang bilyonaryo na businessman, binigyan kami ng 2 billion para gamitin sa campaign doon sa mga tao. Binulsa niya. 2 billion pa lang yan ngayon, trillion ang usapin sa kanila, hindi na billion, So, binulsa. So, sabi ko, hindi maganda. Gusto kong kumalas pero baka nga may pag-asa pa. Kasi sinasabi ni Karen Samonte na tuloy lang tayo. At pag lumabas yung pera ng mga Marcoses, ibibigay natin sa taong bayan. Which is masayang-masaya ako dahil masasali ako sa tutulong sa taong bayan. Yung pala, masasali ako sa tarantadong grupo. Kaya humiwalay na ako. Which is nga, nakita kami ng Supremo noong April 9. Okay, sa April 9, mayroon na akong dissemination instruction order na ang gusto mag-meet and greet in regards to celebration of April 9, go ahead. Now, yung iba ay we will conduct rally magsimba lang, pagdasal lang sa ating pasasalamat na naka 1 year tayo. Wala pa tayong isi-celebrate kasi nga hindi tayo nagtagumpay sa mga layunin because effort tayo ng effort. Ang mga kausap naman natin hindi nag-i-exist, hindi nagdi-delivered. Pangalawa, yung financial hindi rin nakukumpleto. So, nagkakaroon tayo ng failure. Pero in all purpose natin, para alam ng tao, isang beses pa lang tayo nag-attempt and we aborted because hindi nag-deliver yung mga kausap. So, ayaw namin na ituloy because baka may makulong lang ng kapalpakan. Because yung mga kausap hindi nag-delivered. Hindi siya na-delivered sa usapan. So, yun lang, isang attempt lang yun. But others, marami, pero nakikigrupo lang tayo. Pero hindi naman sila rin, hindi rin yun ang purpose nila. Okay. So, ituloy ko lang muna, ituloy ko. Sana, ito ngayon, nagpapahinga lang muna ako, pinag-aralan ko kung ano ang dapat mga susunod na hakbangin. Pinag-aralan natin at nagbigay naman ako instruction sa mga commanders ko na tuloy lang ang organizing. Huwag tayong mawala ng pag-asa because ang ating FGF is in preparation to war, not for the politics. Secondary natin yun because nakikita natin para bang niloloko lang tayo. So, we will support yung inaapi, yung ginagago. So, doon tayo. In regards to security in Daysara,
alam naman natin, we are open to Inday Sara, we are open also na magantay ako ng tawag. Although mayroon akong pinapakilos na makipag-connect. Although may connect rin ako doon sa kaya nga lang, may iwas lang muna ako. Ngayon, para sa kanaman ng lahat, ang dami na naman tumatawag sa akin, ang dami mga open discussion, marami, ano? So, tinatanggap ko lang, pinag-aralan ko. Kasi we learn for our bad experience or sad experience or failure experience, ano. So lahat yung mga nakikipag-communicate sa akin, pinag-aaralan ko lahat. Now, kung na-considered ko yan, we will consult the commanders. Kailangan ko mag-consulta sa commanders. I will not make a decision without consulting my commanders in staff. Ganun tayo. Kasi nga, mas maganda yung marami nag-decision para lahat mayroong concurrence lang lahat, ano. So ganun ang gagawin natin. I will not decide in my own decision except on extreme emergency na hindi na wala nang panahon na magtanong-tanong pa. So yun lang yung gagawin ko. Pero kung mahabang panahon ay kailangan I will consult commanders in staff. Okay, maraming salamat para sa lahat. Ako'y nag-relax kasi nga punong-puno ako ng stress. Nag-double time ako, nag-i-effort ako para mabuo, lumakas. Pero ang iba pa, easy-easy lang. Tapos pag napagsabihan, nagtatampo. I'm sorry kung ganun kayo. Kasi ako, iba ako eh. Pag ako kasi nagtrabaho, at pag ako ay umako ng trabaho, talagang trabaho talaga. Hindi yung ibibiti natin ang trabaho. Hindi ganun ako. Kaya kung ganun man kayo, na naapektuhan kayo, kung kinakailangan magpasensyahan tayo. Pero ganun pa rin ako. Pag trabaho. Pag sumuporta tayo, suporta. Hindi yung isigulaki tayo. Hindi ko kailangan yung isigulaki. Kailangan dito, sa puso natin ang ating gagawin para sa ating mahal sa inang bayan natin. Ganun lang ako. Kaya, magpasensyahan tayo. Now, kung ninyo kaya, nasa inyo yan because we will follow the majority, the majority group. We will follow the majority. Okay, maraming salamat at medyo sa ngayon lang ako nakapag-relax ako. Talagang yung mind ko medyo easy lang kasi mayroon akong action woman, mayroon na kasi action woman. Siya ang kumikilos in behalf sa akin. Kaya sabi ko, ikaw na lang kumausap. Ayaw ko na kasi ng maraming yung maraming usapan, kulit ganun. Bahala ka na muna. Then you consult me kung kinakailangan na ako na makipag-usap. Ngayon, meron tayong affiliate na pumasok, isang CAPS na ito ay militia ng Cebu na wherein nakakonik rin pala sa Eminilip. Kaya ang tanong sa kanya, sa tawag juris doctor, Juris ba yan? Tama ba yan? Yung hindi nakapasa ng bar, pero mas mataas pa siya sa pinag-aralan sa LLB, parang ganon, may hawak siya na nasa 100,000 fully armed itong grupo niya. Kasi sa Cebu, and which is nakakonik ito kay Eminilip. So sabi kong tanong ko sa kanya, i-under natin kayo sa affiliated Eminilip or i-separate ko kayo? Sabi niya, i-separate ko siya. And siya ngayon ang designated natin na deputy commander ng affiliated command. Dati kong kasama ito sa Mindanao. Siya ang ginawa kong affiliated command na mag-aalalay sa akin sa affiliated. Dito naman sa national leadership, ay kaya natin patakbuhin yan. Tinitingnan ko lang kung anong magandang anggulo ang gagawin natin. Kasi nga mayroong area na medyo nagkakaroon ng malfunction. So, inoobserbahan ko lang muna. Pinag-aaralan ko muna. And we will decide once necessary na. Okay, thank you. Magandang hapon. Mintin lang tayo sa puso, sa bayan, pagmamahal sa bayan at Filipino Guerrilla Forces, puso lang ang gamitin natin para hindi tayo magka-problema. Salamat.